Hello, what's up guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're talk about Mati Juniosa turns Prince Purple Rain Golden Audition BGT 2026. Like muna natin yan guys. At ito nga pala ay request sa akin ng mga ka-worker ko. At sabi nila, i-check ko na itong Pilipino na to na may golden buzzer. So, but anyway guys, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo ma-share, ma-like, i-share o i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun, pamandi ko yung nata, mapaborito nyo yung artist, kahit si Mati, hindi ko siya kilala. So, nandito lang tayo para mag-react talaga guys. At kung may masabi na akong di maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Ganun pa man, nandito lang tayo para mag-react at lahat na sasabihin ko rito ay pawang reaction lamang. So, isipin nyo na lang, nagre-react lang talaga ako. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, applied psychology. Siguro nito guys, para makarami tayo. Sa description ng personal channel ko, kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, may bago akong labas na kanta, ang title nun, Crashing, dedicated nga pala sa Whitebeard Pirates at kay Pops ng Whitebeard, ng One Piece. So matagal na yun eh, nalabas ko na yun 2002 pero, ay 2022. Pero nilabas ko ulit kasi nilagay ko sa DistroKid sa Spotify, sa iTunes. Ganun pa man guys, let's get to it. Tapos natin yung video. Subscribe mga tayo guys. Boom, and play. Let's do it. Oh my God! Hello, everyone! Hey, hey, hey! How you doing? Doing Filipino, alright. Filipino. This is crazy. Oh my gosh! I can't believe you guys are real people. Pilipinong gosh, Pilipino. I'm cowling. Pilipinong Pilipino si Mati. Ano? Ganyan talaga mga Pilipino, laging happy. Sa atin guys, sorry ah. Tuloy natin. Hey, hey! How you doing? Doing alright. This is crazy. Oh my gosh! It's funny kasi ganyan talaga yung, I'll be honest, ganyan talaga yung mga bading dito sa West, sa Europe, sa America, ganyan manamit ang mga bading. Hindi sila yung parang babae manamit, ganyan talaga sila manamit. I can't believe you guys are real people. Oh my gosh, I'm gonna cowl in front of you. Oh wow, I love your energy. Thank you so What's your much. name? My name is Matty J. I'm 27 years old, originally from the Philippines, but in the last 3 years, I've been living in No wonder, kasi Pilipino, di ba? Ganyan talaga. Tingnan natin. Matty J. I'm 27 years old, originally from the Philippines, but in the last 3 years, I've been living in Glasgow. Glasgow! It's sipped into his accent, hasn't it? Matty, do you have a day job, a regular job? I do. I work as a part-time waiter. Yeah. Okay. So, what brings you to Britain's Got Talent? Gosh, I have been waiting for this chance to finally put an end to this long thing that I've been thinking of about myself, that I will always be a singing competition loser. So, Hang on. Singing What competition? show? Idol from back in the Philippines. See, guys, that's the thing that I want you guys to understand. If Matt lose in the Philippines, imagine how many fucking good singers in the Philippines, guys. There's so much singers in the Philippines that it will look Matty like a normal fucking singer. Because I'll be honest, there's millions of people in the Philippines who's actually a great singer. Better than Matty. Kasi kung si Matty nga hindi nananalo sa Philippines, imagine niyo the competition in the Philippines. You know, it's too much. Maraming Filipino. There's a lot of Filipinos who can sing better than me. And aminado naman ako. Yeah. And I'll be honest, you know, I know a lot of people who can sing better. Pumunta kayo sa Kumu, ang daming magagaling, Kumu Philippines. Maraming singer sa Bigo, ang daming magagaling. Sa Popo, ang daming magagaling, guys. Magugulat ka na lang. When it comes to talent, when it comes to singing and rapping, hindi yan scarce. Hindi siya ganun ka-importante sa Pilipinas. Normal lang siya. Kahit sa mga kanto-kanto dyan sa Pilipinas, imagine kung si Mati hindi manalo-nalo sa Pilipinas. Imagine kung gaano karaming magagaling sa Pinas. Bakit hindi siya nakukuha? Because yung standard sa sobrang, ganun yung gusto ko maintindihan ng mga Pilipino eh. Hindi na-appreciate ng Pilipino o ng Pilipinas, yung mga singers sa Pilipinas, it's just, there's so many. 'Di ba? Kaya napakataas ng standard ng Pilipino sa singing kasi ang dami, 'di ba? Magaling ka pero narinig ka na namin. Maraming katulad mo.
You have to be different. Sa Amerika, sa Europe, hindi. Pili lang talaga, mag-shine ka talaga. Pero yung sa Pilipinas, sa sobrang dami na magagaling, kailangan nilang taasan pa. Kailangan mo talagang hindi ka lang basta bumirit. May gagawin kang kakaibang flavor, meron kang trademark, or may something kang ginawa sa isang kanta na parang ikaw lang yung nakakagawa. Yun yung bagay na yun. At kung hindi manalo si Mati sa Pilipinas, isipin ninyo kung gaano karaming singer sa Pilipinas na mas magaling pa kaysa kay Mati. At ngayon, pinapakita ni Mati na, kung di ako manalo sa Pilipinas, ang daming competition dun eh. Sa bahay mo nga, may competition ka na. In your own house, meron ka competition sa Pilipinas, in your own home, Kasi sa sarili mong bahay, there's a lot of people. Your dad can sing, your mom can sing, your sister can sing, your brother can sing. Ganun talaga. Sobrang daming magagaling kumanta sa Pilipinas. At bawat pamilya, parang yan yung libangan nila. So, ang hirap makipag-compete sa Pilipinas. And hindi na ako mabibigla kung mas pinili ni Mati na mag-compete dito sa ibang bansa. Kasi, pili lang talaga. Hindi lahat talaga, may time para kumanta. Dahil dito din talaga, confidence, I'll be honest, there's a lot of people here na mas pipili na mag-work na lang kaysa kumanta. Kasi even though manalo ka sa isang singing contest, it's not enough para maahon mo yung pamilya mo. Asian culture always go to the idea of anong job mo. What is your job? Anong profession mo? And it's gonna be like that forever. Tuloy natin. Do you ever watch Star Wars? No, I'm too gay back in the Philippines. Do you ever watch Star Wars? No, I'm too gay for it. Best answer ever. Only because, compared, we are like the Jedi Knights. And what is your dream? Oh my gosh, my dream is to sing for these amount of people and to sing every day and to make music and to... That's it. That's how Filipino is. That's how Filipino is. Most of the Filipinos wanted to perform. They wanted to be, they want to be, they want to entertain. They want to showcase their talent. There's a lot of Filipinos out there. Even on TikTok. Imagine. Even on TikTok, I can see a lot of people doing live and they're singing. It's like they're freaking good. At aminado ko kahit ako kumakanta ako. And kung dito sa Amerika, they think I'm on 7 or 8 na magaling na ako. Kasi sa production, nagpo-produce ako ng kanta. Sa description, pakinggan niyo yung mga kanta ko. Nandun yung channel ko, may bago ako nilabas. English din yun, Crashy. Nagpo-produce ako ng kanta, may mga artist ako dito na mga babae, mga lalaki na kumakanta rin, and they're fucking good, better, And pag tinuturuan ko sila ng tono na dapat nila, kasi naririnig mo kailangan mong i-blend in yung mga kanta, kailangan mong i-differentiate yung bawat frequency ng bawat tono ng mga kanta para magkaroon ng backing vocals, lead vocals, mga ganyan-ganyan, may panning, may ganyan, ang hirap explain ng ganyan. Tapos, ako hirap na abot yung tono na kino-coach ko sa kanila, pero sila kayang-kaya nila. Kasi ang kaya ko lang talaga i-coach kung ano yung naririnig ko na tama. Pero hindi ibig sabihin, much better ako sa mga kumakanta. Hindi naman kailangan much better ka kumanta para maging coach ka. Hindi yan, mali yan eh. Kailangan meron kang tenga doon. Kasi maraming producer o director na hindi naman magaling kumanta. O hindi naman magaling umabot ng tono. Pero meron silang pandinig. Kaya nga may mga producer na hindi naman rapper, hindi naman singer, pero ang galing kasi may pandinig sila. Yun yung lagi niyong tatandaan. Ganun pa man, totoo yun na may ganun talaga mga individual na talagang mahusay. At yan lang pinakaisa sa pinakamagandang bagay, makapag-perform ka, Kasi ang sarap talaga din mag-perform na napapasaya mo yung mga tao na habang nagpe-perform ka. Tuloy natin. Conquer the world! Whenever you're ready, Matty, go for it. Pakinggan natin. Oh, when you just hope someone's really good. Come on. Let's see. Saglit lang Let's see, inom lang muna tayo. Baka... Tignan natin. Here we go. Oh, when you just hope someone's really good. Come on. Napawis ako Purple Rain. Prince yan. Never meant to cause you any sorrow. Gandang vibrato.
you any pain. See, I only wanted one time to see you laughing. I only wanna see you laughing in that purple rain. Honey, I know times are Okay? changing. Performer eh. Wow. It's time you reach out for something new. That means you too. Yeah. Holy shit. Inangkin niya yung stage. Hindi na siya nagpe-perform. Inangkin niya, nag-concert siya. Hindi lang siya basta nag-perform, nag-concert na si Mati. You reach out for something new. That means you too. Yeah. Yeah. You say you wanna lead up, but you can't seem to make up your mind. You better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain. Purple rain. Wow. Beautiful. Purple rain. Purple rain. Kinokontrol niya. May limit lang yung ano niya, yung taas niya. Pero nami-maintain niya tsaka maganda yung pagkakahagod. Ang pinakamaganda sa ginawa ni Mati, yung pag kinakanta niya yung bagay na yun, lahat ng notes, natatamaan niya ng tama. Ako, aminado ko, tumatalon ako sa tono, especially may mga tono kasi na yung vocal cords ko hindi flexible, gumalaw ng maraming tono sa isang nota. Pero yung kay Mati, consistent na, hinihit niya yung bawat notes para marating yung bagay na yun. Wow! Nakita mo yung dramatization, purple rain, mataas. Maganda yung build-up niya dito. Wow! Pakahusay. Oh, look at the reaction. That is wonderful. It's fucking amazing. Maraming Pilipino na sobrang nakaka-proud yung ginawa dito ni Mati. Kahit yung mga tumalo sa kanya sigurado mapaproud. Ayan, no? At yan yung bagay na magbibigay ng pinto para sa mga ibang mga Pilipino na mas mahusay pa kay Matt o hindi man kahusay kay Mati na pumunta sa Britain's Got Talent para ipakita na we dominate singing competition. Kung alam nyo lang, dati nung bata pa ako, elementary school, mayabang din kasi ako, sumasali ako sa mga singing competition sa amin, eh. Di naman ako nanalo kasi, ganun talaga yun. Parang matry lang. Yung try lang, kahit magkalat ka na lang din talaga. Parang, at least sumali kami, nasabi na sumasali ako. Parang ganun. Pero I'll be honest, hindi kasi ako yung tipo ng tao na pagising pa lang sa umaga, kumakanta na, hindi talaga ganun. I know somebody na talagang pagising pa lang sa umaga, kumakanta na kagad siya, nakakairita. Talagang maaga pa lang, simula umaga, pagising, maliligo, tapos papasok sa trabaho, uuwi. Hindi tumitigil ng bibig niya kakakanta. And no wonder bakit ang galing-galing nila. Kasi ganun eh.
bibig nila walang tigil sa kaka-practice ng kanta na hindi nila nauunawaan na nagpa-practice na pala every single day. Imagine mo, kasi yun lang talaga yung pinakalibre. Diba? Eh ako kasi, I don't, parang kakanta lang ako pag kailangan lang kumanta. Pa-practicing ko lang pag kailangan. Sa totoo lang, pag nagko-compose lang ako ng music, tsaka lang ako nakagawa ng kanta eh. I'm not saying na magaling, but I know my limit. Alam ko kung ano lang hangganan ng boses ko at hindi ako talaga mahusay. The only reason na sa tingin ko kaya ko maipagsabayan kasi yung mga pinapractice ko mga kanta matataas tulad ng The Journey, Michael Bolton, Boyz II Men, yung mga higher notes nila, tsaka yung tawag dito Till Death Do Us Part ng White Lion. Yung mga old school yung nagbibigay ng kakayanan para sa ibang mga Pilipino na makipagsabayan kasi may mga songs kasi na talaga na hindi mo man kantahin palagi pero matitrain yung vocal mo kasi may familiarity dun sa tono na yun. At yung pinakamataas na tono, kung kaya mong abutin yung pinakamataas na tono, ito yung idea ko eh. Hindi ko sinasabi na kailangan yung sundin, but kung kaya mong abutin yung pinakamataas na tono, kaya mo nang abutin yung mga sumunod na tono, yung middle note. Kasi ako ang pinakamahirap sa akin yung pinakamababa, yung bass. Mahirap kasi yung bass na kanta, yung pinakamababa. But other than that, napakahusay na ginawa ni Mati. Nakakabilib. Nakaka-proud kasi isipin mo kahit yung mga tumalo sa kanya sigurado na proud. Kasi parang, biglang galing naman ni parang ganun, di ba? Isipin mo kung sumali diyan yung ibang mga underdog artist ng Pilipinas, mga hindi ganun, mga nananalo sa Pilipinas, Sarah Geronimo, o kaya putang Regine Velasquez. Imagine naman po anong panama ng mga Korean singer. Mga Korean hindi sila makapagsalita ng English na maayos. Paano sila makakapag-compete sa ganyan? Imagine naman mga Japanese, mga Chinese, we have the ability, di ba? Para makipagsabayan in different Western country or European countries because we have the ability to speak, and pronounce English properly, Tuloy natin. Wow. Matty, your range is insane. Oh my goodness. Parang sinave niya na lang yung pinakamataas na binelt niya na lang sa dulo eh. Sinave niya talaga. What a treat. It's like when you discover a new food or a new restaurant, you're like, I need to go back, I need more. Whatever you're about, I just need more of it. You were amazing. It was an amazing version. I thought that was a fantastic performance, but I can see how much you want it and I can see that passion in you. So well done, because it was an amazing audition and I just love you. Thank you so much. Audition lang yun, damn! That is crazy. I mean, first of all, your personality is outstanding. On top of that, as soon as you took that mic off that stand, you became a superstar. Sabi niya, you became a superstar na talaga siya. Hindi lang siya ganun kasikat. Kasi may different kind of superstar. May superstar ka na talaga pero hindi ka pa na-discover. Ngayon pa lang na-discover si Mati. Sa big stage. Absolutely crushed it. You're just great, man. Thank you so much. Matty, you're the kind of artist where I would say you want to put like 8 spoonfuls of sugar in your tea. You put about 10,000 in. That's crazy. This, I think, is the biggest reaction we've had from anyone.
As a Filipino-American representative ng Amerika, we're proud of you, Matty. We're very proud of you. Bigyan natin ng palakpakan si Matty Juniosa! Tignan natin yung performance niya, last one. Alright. Whenever you're ready, Matty, go for it. Oh, you know when you just hope someone's really good? Come on. Hindi na natin i-stop, pakinggan na lang natin. Final performance. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. See, I only wanted one time to see you laughing. I only wanna see you laughing in that purple rain. Honey, I know times are changing. Yeah. It's time you reach out for something new. That means you too. Yeah. You say you're a leader, but you can't seem to make up your mind. You better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain. Purple rain. Convincing purple rain, purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Parang binibenta niya purple rain, purple rain, purple rain. If you feel me, can you see it? I only wanna see you laughing Wow! in the purple, in the purple, in the purple rain. Beautiful. Ang galing ng pag-aagawa niya, yung parang kinukonvince niya tayo. Maraming nangyari sa purple. Pag sabi niya ng purple rain, purple rain. Ang galing niya, papunta sa question, papunta sa convince, ang galing. Nabigyan niya ng different emotion yung bawat linya. Kahit ganun lang yung linya, nabigyan niya ng iba't ibang klase ng idea. Purple rain, purple rain. Parang galing. Napakahusay ni Matty. Unbelievable. Kaya niyang napakahusay. Ganun pa man guys, kung nagustuhan niyo yung video, bibigyan ko siya ng 10 kasi napakahusay ng ginawa na performance ni Matty. Saludo sa iyo, Matty, as a representative from the America, from the Philippines. Congratulations, Matty, and good luck sa career mo at shoutout sa Britain's Got Talent. Ganun pa man guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Goodbye Pro. Ingat ka lahat dyan. Congratulations, Matty Juniosa. Peace out.